Pinoy Love Story Series. Dahil sa laki ng yaman na iniwan ni Don Manuel sa anak na si Micaela, naisipan niyang magpanggap na bulag upang malaman kung mayroon bang taong handa siyang tanggapin sa kabila ng pagiging bulag niya at hindi lang dahil sa yaman na meron siya. Welcome back, mahal ko. Gumuhit ang ngiti sa labi ko nang bumungad sa akin ang nakangiting mukha ni Nicolo. Kahit kailan talaga napakagwapo at sweet na lalaking ito. Kaya nga medyo nagigilty na ako kasi halos 1 buwan na akong nagpapanggap na bulag. Noon nakakaya ko pang magkunwari kasi malayo ako sa kanya. Pero ngayong makakasama ko na siya parang mahihirapan na ako. Tumawag siya sa akin last week saying na umuwi na daw ako dito sa Pinas at siya na daw ang bahalang mag-aalaga sa akin. We've been almost 2 years na din na magkasintahan at masasabi kong nasa kanya talaga ang lahat. Pero nang mamatay si Daddy last month, hiniling niya sa akin na magpanggap akong bulag or kahit bingi para daw matest ko ang pagmamahal nito sa akin. Alam kong tuto lang Daddy sa kanya, lagi niyang sinasabi na lalaki din siya kaya alam niya kung kailan seryoso o hindi ang isang lalaki. Ayaw ko sanang pumayag sa hiling niya pero nang sabihin sa akin ni Attorney Liana, ang halaga ng mana na iniwan niya sa akin ay halos malula ako dahil sa sobrang laki. Hindi ko akalain na ganun pala kami kayaman. Naniniwala ako sa pagmamahal sa akin ni Nicolo pero ewan ko ba kung bakit bigla na lang akong nagduda sa kanya. Kaya nga pumayag na ako ngayon na magsama kami sa iisang bubong kahit pa nga hindi pa kami kasal. Tiwala naman kasi ako sa kanya. Mabuti at hindi masyadong traffic ngayon. Siguradong maaga tayong makakarating sa bahay. Saad ni Nicolo bago marahang pinisal ang kamay kong hawak niya. Kasalukuyan na siya nagmamaneho ngayon pauwi sa mansyon namin na iniwan din sa akin ni Daddy. Excited na ako makarating sa mansyon. Namimiss ko na ang kwarto ko. Tugon ko dito. Diretso lang ang tingin ko at pinipigilan kong wag lumikot ang mga mata ko dahil baka makahalata siya. Isa sa dahilan kung bakit pinili kong magtagal sa States ay para makapagsanay na magpanggap na bulag ng sa gayon ay hindi agad ako mabubuke. 2 months lang naman ang itatagal ng pagpapanggap kong ito. Pagkatapos nito, at napatunayan kong totoo talaga ang pagmamahal niya sa akin, hindi ako magdadalawang isip na pakasalan siya. We're here, mahal. Inihinto niya ang sasakyan na ako mismo ang nagregalo sa kanya noong 2nd anniversary namin sa malawak na parking area ng mansyon. Sa gilid ng mata ko ay kita ko ang pagbukas nito ng sasakyan at muling pagsara noon bago umikot dito sa pwesto ko. Naiiyak ako, gustong gusto kong libutin ng tingin ang buong paligid ng bahay kasi sobrang namiss ko ito lalo na ang bonding namin dito ni Daddy kaso hindi pwede. Baba ka na mahal. Oops, careful lang. Napangiti ako sa inasal niya. Napaka-sweet mo pa din, mahal ko. Knowing na bulag na ako ngayon pero mahal mo pa din ako. Madamdaming wika ko. Hawak niya ako sa bewang ko at inaalalayan papasok sa loob ng bahay. Tumigil siya nang nasa salas na kami at saka ako hinarap. Ang tingin ko ay nanatiling diretso, nagpanggap akong bulag pero nanatiling mulat ang mga mata ko para malaman ko pa rin ang mga nangyari sa paligid ko. Walang nagbago, mahal. So what kung bulag ka? Nandito naman ako para maging mata mo. Hinagka niya ako sa aking noon na palagi niyang ginagawa noon sa akin. Teka, wala ba tayong mga kasama dito? Bakit ang tahimik ata? Asan si Yaya Isay? Tanong ko at pasempleng tumingin sa paligid ng saglit siyang tumalikod sa akin. Ha? May kasama tayo. Baka nasa kusina lang. Teka, tawagan ko lang ha. Dito ka lang. Inalalayan niya muna akong maupo sa sofa bago siya nagmamadaling umalis. Pero imbes na sa kusina ay sa hagdan siya nagpunta na taliwa sa sinabi niya kaya naman medyo kumunot ang noo ko. Nang ganap na siyang makaakyat ay saka pa lamang ako tumayo at nagmasid-masid sa paligid. Ngayon ko lang napansin na halos wala nang natira sa mga nakadisplay dito sa salas. Dati kasi ay napupuno ng nagagandahang painting ang wall nitong salas. May mga antique din sa flower vase na mga nakadisplay at iba pang mga mamahaling gamit dito pero ngayon ay tanging mga picture frame lamang ang nakapatong sa drawer.
Umalis akong napupuno ng mahahalagang gamit ang bahay na ito, pero bakit ngayon ay tila naubos na at tanging picture frame na lang ang naiwan. At dito na ako kinutuban. Alam kong may hindi tamang nangyari sa aking paligid. Mabilis na bumalik ako sa pwesto ko at kinalma ang aking sarili nang makarinig ng mga papalapit na yabag. Sorry na, nakalimutan ko magluto. Pinuyat mo kasi ako kagabi. Halos mahigit ko ang hininga nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Anong ginagawa niya dito at anong sinabi niya? Siya, huwag ka nang maingay, baka marinig niya tayo. Bulag lang yun pero hindi bingi. Tugon dito ni Nicolo na pababa na ng hagdan. So, paano yung foods? Tanong muli nito na parang walang pakialam kung maririnig ko man siya. Lihim akong napairap. Hindi na dapat pa akong magtanong kung anong ginagawa niya dito. Mag-o-order na lang ako. Si Nicolo na tuluyan ang nakababa ng hagdan at nilapitan ako. Hello mahal, naiinip ka ba? Pasensya na ha? Ang tagal kasi mag-intindi ni naman ng isay. Lumapit siya sa akin habang nasa tabi niya si Liana, na nakapulupot ang mga kamay sa braso niya. And yes, it's Liana, attorney Liana. At hindi ko lang siya basta abogado, pinsan ko din siya at pinakamatalik na kaibigan. Pero totoo nga kung sino pa yung tinuring mong kaibigan, siya pa ang aahas sa'yo. Ayos lang, so ano? May pagkain na ba tayo? Nagugutom na kasi ako eh. Tsaka bakit hindi pa ako binabati at sinasalubong ni Namel at Yaya Isay? Pinilit kong gawing normal ang boses ko kahit ang totoo ay nanggigigil na ako sa galit at gustong gusto ko na silang sugurin at pagsasapakin. Ang kakapal naman ng mga mukha nilang lokohin ako at dito pa talaga sa mismong pamamahay ko. At alam ko namang niloloko talaga nila ako dahil kailan pa sila naging close na dalawa. Samantalang noon ay todo sulsul pa sa akin itong pinsan ko na hiwalayan ang pesteng Nicolo na ito. Natigilan sila sa tanong ko at kapwa nagkatinginan sa isa't isa. Teka, don't tell me, pati ang mga iniwan kong katulong, wala na din dito? Diretso ang tingin na hinihintay ko ang sagot ni Nicolo. Ano kasi, hindi ko muna sila pinapalapit sa'yo kasi baka pagod ka. Teka, gusto mo bang ipasyal muna kita sa buong bahay bago ka kumain? Medyo nagka-problema kasi kaya hindi agad naluto ang pagkain. Mahina akong napamura. Liar. Kahit naiinis ay sumang-ayon na lang ako sa sinabi niya. Pero ang nakakainis ay akay niya ako sa paglalakad pero sa kabilang side niya naman ay nakalingkes na parang ahas itong pinsan ko. Pinapagitnaan tuloy namin ngayon ang malolokong lalaki na ito. Ewan ko ba kung bakit mas nangibabaw ang galit ko kesa ang masaktan ako. Ngayong nalaman ko na niloloko lang pala ako ng lalaking ito. Siguro kasi naiisip ko na talaga na magloloko siya sa akin. Ang hindi ko lang alam ay kung kailan at bakit pinsan ko pa. Nang matapos kami sa pamamasyal ay saka pa lang kami nagpunta sa kusina at sinabi niyang nakaluto na daw ang mga katulong. Pero ang totoo ay dumating na ang in-order nila at si Liana pa ang kumuha. Masarap ba? Tanong ni Nicolo nang tikman ko ang kaldereta. Yes, ang sarap. Hindi pa rin talaga nagbabago si Manang. Kung kumikidlat man ngayon, siguro kanina pa akong tinamaan dahil sa pagsisinungaling ko. Siyempre, kasama na rin ang dalawang hayop na kasama ko. Kapag kasal na tayo mahal, ako na ang magluluto para sa ating dalawa. Nabulunan ako dahil sa sinabi niyang hindi ko inaasahan. Mabilis naman na dinaluhan niya ako at marahang hinaplos ang likod ko habang ako naman ay umiinom. Grabe. Feeling ko sobrang namumula ang mukha ko dahil sa sobrang pagbara ng kinain ko sa lalamunan ko. Bakit naman kasi siya nambibigla? Nagulat ka ba? Sorry. Bumalik na uli siya sa pwesto niya. Siyempre naman. Bakit naman kasi pumasok sa isip mo ang tungkol sa pagpapakasal? Kasi I can't wait to be your husband. Ginanap niya pa ang kamay ko. Kita ko sa gilid ng mata ko ang pag-irap ni Liana. Halata sa mukha niya na ayaw niya ng pinag-uusapan namin. Kaya naman, nakaisip ako ng dahilan para lalo siyang asarin. Oh, ang sweet naman ng boyfriend ko. Ako din, gusto na kitang mapangasawa. I love you. Hinawakan ko din ang kamay ni Nico at marahang pinisil iyon. Nagbunyi ako ng galit na tumayo si Liana at padabog na umalis. Teka, sino yun? May kasama ba tayo dito? Kunwari ay takang tanong ko nang marinig ang ginawang ingay ng pagdadabog ni Liana. Kita ko namang natigilan sa paglalakad ang babae. Si Nico naman ay hindi alam ang isasagot. Meow! Meow!
Gusto kong matawa ng malakas nang umingaw si Liana. Oo, pusa lang yun mahal ko. Naghahanap ng pagkain. Si Nico na pinagpapawisan at masama ang tingin sa babae. Wow, talaga may pusa dito. Pwede ko bang mahawakan? You know how much I love cat. Kunwari ay dahil sa pusa kaya ako nagtatalon sa tuwa, pero ang totoo ay dahil sa mukha nilang dalawa. Pareha silang nagkatinginan sa isa't isa at pinagpapawisan. Hindi siguro alam ang isasagot. Mahal, bakit natahimik ka? Asa na yung pusa? Ha? Nako, umalis na. Let's eat na lang uli. 3 araw na ako dito sa mansyon at kahit nagpapanggap akong bulag ay marami pa rin akong mga sekretong nalaman. Si Liana ay kasakasama lang namin dito sa bahay at ang bruha. Kapag napahiwalay ako kay Nicolo ay parang sawa kung makalingkis dito. At ang nakakainis pa doon ay nang minsang ayain akong manood na lalaki ay lihim silang naghahalikan sa gilid ko. Grabeng pagpipigil ang ginawa ko noon sa sarili ko para lang hindi sila mapagsasampal. Ewan ko ba kung bakit pumayag pa akong manood. Nagpapanggap nga pala akong bulag. Mapilit kasi ang lalaking ito at ikukwento na lang daw niya sa akin ang nangyari sa pinapanood niya. Ngayon nga ay pababa ako sa salas dahil nauuhaw ako. Ayoko namang istorbohin pa ang mga buweset. Alam ko na din kasi na nagsasama na sila sa iisang silid. Nang mapatapat ako sa pinto ng kwarto ni Nicolo kung saan kasama niyang natutulog si Liana, ay napatigil ako sa paglalakad dahil sa narinig ko ang pag-uusap. Bakit hindi mo paayain ang kasalang babaeng yon para mapadali ang plano natin? Kahit hindi ko kita ay alam kong boses iyon ni Liana. Tahimik na sumilip ako sa siwang ng pinto para makita sila. Huwag kang mag-aalala, bukas na bukas din ay aayain ko na siya ng kasal. At kapag naikasal na kami, ikaw na ang gumawa ng paraan para mailipat lahat sa pangalan ko ang mga ari-arian niya. Naikuyom ko ang kamao ko dahil sa narinig. Nandidiri ako sa nakikita kong itsura nila kapwa sila nakahubad. Pero hindi doon ako nangangalaiti kundi dahil sa narinig ko. Sinasabi ko na nga ba at mana lang ang gusto sa akin ng hayop na lalaki. Buti na lamang at pumayag ako sa gusto ni Daddy, kung hindi, ay para pala akong tanga na umaasang mamahalin din niya. Pigil ang galit na bumalik ako sa aking silid at nahiga. Bukas ay malalaman na nila ang totoo, mga hayop sila. Hindi na ako makapag-intay na makita ang ekspresyon ng mga mukha nila. Kinaumagahan ay maaga akong nagising, naligo na ako at bumaba. Bala ko magluto para may makain ang 2 hayop na nakatira dito sa mansyon ko. At wala naman akong balak na lasunin sila. Ayokong mapadali ang pagbabayad nila sa kasalanan nila. Gusto kong unti-untiin. Dahil walang stock na frozen food sa ref, ay ang corned beef ang napili kong lutuin. Paborito ko ito pero hindi ng 2 tukmol. Parehas nilang ayaw sa corned beef kesyo mabaho daw ang amoy, not knowing na mas mabaho sila dahil sa ugali nila. Hanggang ngayon ay nanggigigil pa din ako sa isipang inalisan nila ng trabaho ang mag-inang naging tapat sa amin ni Daddy. Anong karapatan ng buweset na Nico na iyon na paaalisin si Yaya Isay? Buti na lamang at hindi nagpapalit ang number si Mel, ang anak ni Yaya Isay. Tinawagan ko kagabi at ayon nga ibinalita sa akin ang pagpapaalis sa kanila ng 2 hayop. Malapit na akong matapos sa aking niluluto nang may marinig na mga yabag papalapit dito sa kusina. Nang makarating ang mga yabag sa pwesto ko, ay nagplaster ako ng isang malawak na ngiti sa aking mukha bago sila hinarap. Sigurado kong hindi ako kukura para hindi makaligtas sa akin ang mga ekspresyon ng mga mukha nila. Mga mukha ng mga traitor. Good morning, my dearest cousin and my beloved boyfriend. Puno ng sarkastikong bati ko sa kanila. Kita ko ang matitinding gulat sa mga mata nila at ang nakakatawa na mumutla din sila. Micaela? Mika? Halos magkapanabay na sambit nila. Napataas pa ako ng isang kila nang dahan-dahang bumitaw si Liana sa pagkakayapo sa braso ni Nicolo. Oh, bakit parang gulat na gulat kayong makita ako? Ay, ilang araw naman na tayong magkasama. Saglit ko silang tinalikuran para patayin ang gasol. Pagkatapos ay taas noo akong naglakad paupo sa coffee bar. Saka sila muling hinarap with a smirk on my face. Gusto kong matawa dahil dinaig pa nila ang natuklaw ng sawa sa mga ayos nila. Hindi rin sila makagalaw sa pwesto nila at nakatitig lang sa akin. Nakakakita ka na? Natawa ako sa tanong ni Liana. Oops, I'm sorry. Just can't help not to laugh.
pang-aasar ko. Humigop ako sa kapeng nasa harap ko bago sila hinarap. Anyway, about your question? Yes, nakakakita na ako and hindi pala talaga ako bulag. I'm just pretending. Nagulat ba kayo? Tumayo ako at naglakad palapit sa kanila. Naiinis ako sa buwiset na nikulong ito. Ang lakas ng loob manloko tapos ngayon, hindi makaimik. Wala talagang bayag. Ako din nagulat. Hindi ko naman kasi akalain na yung pinsan na tinuturing ko ng kaibigan ay siya palang aahas sa boyfriend kong walang bayag. Binigyan ko sila ng isang nang uuyan na tingin bago tuluyang lumapit at parehas na pinadapos sa makakapal nilang mukha ang aking palad. Shit! Si Liana nasapo ang mukha ng bigyan ko ng mag-asawang sampal. Masakit ba? Kulang pa yan sa panggagago nyo sa akin? Mahal, please, let's talk. Tinabig ko ang kamay ni Nicolo ng akma akong hahawakan. Shut up, isa ka pa. Akala ko totoo na yung mga pinapakita mo sa akin, hindi pala. Tama nga sa daddy, yaman lang ang habol mo sa akin. Sigaw ko sa pagmumukha niya at anong akala mo? Bibigyan kita ng second chance? Walang mangyayaring patawaran. Dahil sa kanya ka na, magsama kayo. Bago pa ako tuluyang maiyak ay mabilis ko na silang tinalikuran pero agad din napahinto ng may maalalang sabihin. Gusto ko pagbalik ko dito wala na kayo at dapat kompleto ang mga gamit dito sa bahay. Dahil kung hindi, masanay na kayong maghimas ng rehas. Dahil doon ang bagsak nyo. Yun lang at mabilis na ako naglakad palabas ng bahay. Hindi ko pinansin ang mga pagtawag nila sa akin. Ang mga luha ko ay hinayaan ko na ding mamamalisbe sa aking pisngi. Tama lang ito, walang masama kung iiyak ako. Kasi nasaktan ako eh. Pero sinisigurado kong eto na ang huling iyak na gagawin ko sa gagong lalaki na yun. Tahimik lang akong nagdadrive, malayo-layo na din ang nararating ko at hindi ko na alam kung saan ako napadpad. Wala akong dalang kahit ano maliban sa cellphone. Etong sasakyan na gamit ko ay ang regalo ko pa sa pesteng lalaki na iyon. Kinuha ko ang phone at denial ang number ni Attorney Reyes. Sinabi ko lang sa kanya na paalisin ang mga pesteng naninirahan sa mansyon ko at alisin na si Liana bilang personal attorney ko. Hindi ko pinansin ang mga katanungan niya dahil pagkatapos kong masabi ang iniuutos ko, ay pinatay ko na din agad ang call. Nagpatuloy lang ako sa pagmamaneho kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Tumigil lang ako nang maubusan ako ng gasolina at nang sipatin ko ang paligid ay nangilabot ako dahil sa madilim na lugar. Ang bawat gilid ng kalsada ay mga nagtatayugang puno. Tahimik na binabaybay ni na Marco ang daan pabalik sa probinsya nila. Galing kasi silang Maynila at nagluwas ng mga prutas at gulay gamit ang truck ng ama niya. Si Camario na siyang nagmamaneho. Sige na Marco, matulog ka na. Mamaya ay ikaw na naman ang magmamaneho nito. Utos sa kanya ng kanyang ama nang mapansin ang magkakasunod niyang paghikap. Sige tay, kanina pa talaga akong inaantok. Ibinaba niya pahiga ang upuan ng sasakyan at saka umayos ng higa. Silang mag-ama lamang ang magkasama kapag nagtatracking sila. Anak ng putakte. Napabalikwas ng bangon si Marco nang marinig ang pagmumura ng ama. Bakit tay? Pupungas-pungas niyang tanong. Nakahinto ang sasakyan at nakatuon lang ang tingin ng matanda sa kalsada. Nang hindi siya nito lingunin ay tiningnan niya rin. Ang tinitingnan nito at ganoon na lang ang panlalaki ng mata niya nang makita may nakasalampak na babae sa kalsada. Nakabangga ata ako anak. Anang matanda na kinakabahan. Tingnan ko lang tay baka nagtitrip lang yan. Kahit kinakabahan ay bumaba pa din siya ng sasakyan para lapitan ito. Medyo malayo naman ito sa sasakyan nila kaya dinadasal niya na sana ay hindi nila ito nasaktan para wala silang maging problema. At hindi niya mawari kung bakit habang papalapit sa babae ay lumalakas ng mabilis ang puso nito lalo na nang makita niya itong gumalaw. Natuod siya sa kinatatayuan ng tumayo ito at pagpagan ang tuhod. Iha, ayos ka lang ba? Hindi niya namalaya na nasa likod niya din pala ang ama niya na hindi rin nakatiis na huwag bumaba. Opo, ayos lang po ako. Tugon ng babae na diretsa ang tingin. Pasensya na po kayo. Hindi ko nakita yung sasakyan nyo. Dagdag pa nito. Napakunot noo siya nang maglakad ito ng diretso, lagpasan din ang tingin nito sa kanila. Bulag ba siya? Tanong muli ng kanyang ama. Siya naman ay nanatiling tahimik lang na nakamasid sa babaeng naglalakad palayo sa kanila.
Hindi niya alam pero parang may mga paru-parong nagliparan sa tiyan niya nang makita ang maganda nitong mukha. Teka, iha! Nilapitan ng matanda ang babae. Gabi na! Saan ka ba pupunta? Hatid ka na namin. Napatigil sa paglalakad si Micaela at lihim na napangiti. Hindi ko nga po alam. Kanina pa po ako naglalakad. Iha! Pumunta sa harap niya ang matanda at kinaway-kaway ang kamay nito. Sinisigurado kung bulag ba talaga siya. Pasensya na po talaga. Bulag po kasi ako kaya hindi ko alam kung saan pupunta. Pinilit niya ang paamuin ng boses niya. Napasulyap naman si Mario sa anak na nakamasad lang sa kanila. Ayos lang tay. Sagot na lang dito ni Marco nang mabasa ang nasa isip nito. Dito ka na muna sa amin pansamantala habang wala pang kamag-anak mo ang naghahanap sa iyo, iha. Sa Ate Janice, ang ina ni Marco nang ikwento ni Mario ang kalagayan ni Micaela. Ayos lang po ba? Hindi po ba nakakahiya? Hindi maiwasang huwag titigan ni Marco ang babae. Napaka-inosente ng mukha nito at ewan ba niya pero wala siyang makapang pagtutol lang sabihin ng kanyang ina na sa kanila muna ito tumigil. Nako, hindi iha. 3 lang kami dito sa bahay at sasaya ako kapag pumayag ka kasi matagal ko nang gusto magkaanak ng babae. Hindi na nga lang pinalad. Pumayag ka na iha, para na din. Hindi ka palaboy-laboy sa kalsada. Sigunda ng kanyang ama. Sige po. Yes, salamat iha. Nabigla si Micaela nang bigla siyang yakapin ng babaeng may katandaan na sa tingin niya ay nasa edad na 47. Ay nga pala, hindi pa kami nakakapagpakilala. Lumayo ito sa kanya sa kaginagap ang kamay niya. Ako si Janice. Tawagin mo na lang akong Nanay Janice at ito naman ang mahal kong asawa si Mario. Tatay Mario na lang. Ngumiti ang matandang lalaki sa kanya. At ito naman si Marco, ang napakagwapo naming anak. Kita niyang hinigit nito ang makisig na lalaking kanina niya pa nararamdaman na nakatingin sa kanya. Hello, ako naman po si Micaela. Tipid siyang ngumiti. Good morning, almusal ka na. Ang nakangiting mukha ni Marco ang bumungad sa dalaga nang lumabas ito ng silid niya. Gusto niya pa sanang tagalan ang pagtitig sa mukha nitong kay gwapo pero baka mahuli siyang nagpapanggap lang. Good morning. Ang bango naman ng amoy. Nilapitan siya ng lalaki at iginaya paupo sa upuang kahoy. Para pa nga siya na kuryente nang dumikit ang balat nito sa braso niya. Maagang umalis si nanay. Nagtitinda kasi sila sa palengke. Pagkukwento nito habang kumakain sila. Ganun ba? Sana pala gumising ako ng maaga para makatulong sa kanila. Nako, hindi na kailangan. At tiyak na hindi ka rin naman papayagan ni nanay. Bakit naman? Dahil ba bulag ako? Tila ba ay nalungkot siya sa isiping iyon. Ganun ba talaga ang nararamdaman ng mga bulag sa tuwing hindi sila pinapatulong? Feeling nila napaka-useless nila. Nako, hindi. Huwag mong isipin na porket bulag ka ay wala ka ng kwenta. Ayaw ka lang nilang patulungin kasi sabi ni nanay, prinsesa ka daw niya. Lumabas ang pantay at napuputi nitong ngipin na ngumiti. Ipinilig niya ang ulo dahil natutulala na naman siya sa kakisiga nito. God, bakit may ganitong kagwapong lalaki na nabubuhay dito sa mundo? Mahinang bulong ng isip niya. Moreno ang lalaki at dahil nakasando lang ito ngayon ay bumabakat ang mga muscle nito sa katawan. Halatang banat na banat ito sa trabaho. Sama ka na lang sa akin sa ilog, maliligo tayo. Napangiwi siya sa sinabi nito. Ilog? Iyo, diba? At marumi ang tubig ilog? Huwag kang mag-aalala. Dito sa probinsya malinis ang tubig. Anito nang mabasa ang nasa isip niya. Okay. Tipid na sagot niya at nagpatuloy na sa pagkain. Ang ganda. Gusto niya sanang isigaw na makarating sa ilog na sinasabi ni Marco. Malinis ang tubig ilog, may mga halaman sa paligid. Maraming mga nagtatayugang puno at may iilang laglag na bulaklak sa kinauupuan nilang Bermuda grass. Gusto mo na bang maligo? Tanong nito. Nakaupo ito sa di kalayuan sa kanya. Natutuwa siya sa lalaking ito dahil magaan ang loob niya dito at kahit sila lang dalawa ang magkasama ay wala itong ikinikilos na kakaiba. Sigurado ka bang malinis ang tubig? Kunwari ay tanong niya, diretso pa din ang tingin niya. Oo, pangako. Gusto niyang matawa dahil itinaas pa talaga nito ang isang kamay paharap sa kanya na tila ba makikita niya iyon. Kita niya sa gilid ng kanyang mata na tumayo ito at halos mahigit niya ang hininga ng mahubad ito ng damit.
Kaya naman kahit hindi siya direktang nakatingin dito, ay pinamumulahan pa din siya ng mukha dahil feeling niya ay biglang sumikip ang lugar. Ako muna ang maligo para maniwala kang nagsasabi ako ng totoo. Hindi na siya nakatanggi nang mabilis itong naglakad papuntang ilog at lumusong doon. Saka pa lang siya napabuga ng hangin nang makalayo na ito sa kanya. Hindi sinasadyang napahawak siya sa kanyang dibdib na ngayon ay malakas ang tibok. Shit! Ano tong nararamdaman ko? Hindi ko naman to unang beses na makakita ng lalaking hubad pero bakit kakaiba ang epekto niya sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili habang pinanonood ang lalaking lumangoy. Hindi naman siguro siya mapapansin ito kasi busy ito sa paglangoy. Sarap ng tubig. Saad nito na makaahon sa tubig at makalapit sa kanya. Ang buhok nitong basa ay sinuklay lang nito gamit ang mga daliri. Shit! Para lang siyang nanonood ng model na lalaki sa ilog na sobrang hot at gwapo nito. Nakahubad ka ba? Tanong niya na gusto niya agad pagsisihan dahil sakita niyang pagtataka sa mukha ng lalaki. Kasi di ba naligo ka? Ang mga lalaki kapag naliligo lagi nakahubad tapos minsan naka-boxer short lang. Baka katulad ka din nila. Dagdag niya. Oo nga. Sorry, nasanay kasi akong naliligo na nakahubad pero hindi naman ako naka-boxer. Tugon nito na siyang tunay dahil ang suot nitong pambaba ay pantalon na may butas sa dalawang tuhod. Sige, magbibihis lang ako. Sorry uli. Napatango na lang siya. Gusto niya uling mapangit dahil sa pagsasabi nito ng totoo. Totoong nagdamit ito. Pagkuhan ay inalalayan siya nitong lumusong sa ilog. Buong oras na naliligo siya ay tawanan at basaan lang sila ng tubig. Nag-enjoy ako ngayong araw, salamat sa iyo Marco. Wika niya sa lalaki nakahawak sa braso niya. Pauwi na sila sa kanilang bahay. Inabot na nga sila ng maghapon doon sa ilog. Hindi naman sila nagutom dahil nagbaon talaga sila ng pagkain. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Micaela. Huminto ito sa paglalakad at hinarap siya. Bakit naman? Hindi niya maiwasang mailang. Pinagpapasalamat niya din na alam nitong bulag siya kasi hindi niya kayang salubungin ang mga tingin nito. Hinawakan nito ang dalawa niyang kamay. Kasi dahil sa iyo, kaya ganado si nanay kumilos ngayon. Tinupad mo ang pangarap niyang magkaroon ng anak na babae, magkaroon ng prinsesa. Ganun ba? Oo, Micaela. Selfish ako matatawag kong hihilingin ko na sana wala munang maghanap sa iyo. Para dito ka na lang muna sa amin. Feeling niya ay hinaplos ang puso niya dahil sa mga sinabi nito. Hindi niya akalain na mayroon pa palang mga taong ganito na kahit bulag siya, ay tatanggapin siya ng buong puso. Pagka-uwi nila sa bahay ay nandun na rin ang magulang ni Marco. Ang ina nito ay nagluluto na ng hapunan nila habang ang ama naman nito ay nagdidilig ng mga tanim na halaman sa bakuran. Nagpaalam sa kanya ang binata na tutulungan ang ama nito. Siya naman ay nagtuloy sa kusina upang tulungan ang nanay Janice niya. Sa hapagkainan ay masaya silang nagkukwentuhan. Hindi ka ba pinagtripan nitong anak namin sa ilog? Si Janice na nakakalokong tiningnan si Marco. Nako, hindi po. Ang bait nga po niya. Mana po sa inyo. Dapat lang, sa akin mananagot niyang si Marco. Saan naman ni Mario? Bad niyo sa akin, Nay, Tay. Ako po kaya ang anak niyo. Kakamot-kamot sa batok si Marco, kunwari ay tampo pero deep inside ay natutuwa siya kasi nakita niya uling masaya ang ina. Che, hindi porket anak ka namin ay kukonsintihin ka na namin. Saka ang napakagandang babaeng to ay hindi dapat pinagtitripan. Pakiramdam niya ay nag-iinit ang mukha niya dahil sa sinabing iyon ng Gina. Oh, kain ka pa, iha. Huwag kang mahiya. Kain lang ng marami, ha? Bukas ay sa taniman ka na namin ipapasyal ni Marco. Dahil sa kwento at tawanan ay hindi niya napansin na parami na pala ang kain niya. Hindi niya na nga matandaan kung kailan ba yung huling beses na napakain siya ng marami. Para bang gusto niya na lang mabulag ng tuluyan at manirahan na lang ng habang buhay sa pamilyang ito. Pamilyang kahit siya ay hindi kakilala ay itinuturing na totoong pamilya. Pero bigla ay napaisip siya, paano pala kung malaman nila na hindi talaga siya bulag? Hindi niya yata kakayaning magalit sila sa kanya. Kahit ilang araw niya palang silang nakakasama, gumaan na ang loob niya sa mga ito. Sa kanya na lang siguro aaminin sa mga ito ang totoo kapag handa na siya. Bakit pa kasi niya naisipang magpanggap pa ding bulag? Dahil ba umaasa pa din siya na may taong magmamahal sa kanya ng totoo at hindi lang dahil sa yaman niya.
Kinaumagahan ay maaga uli siyang nagising dahil usapan nila ng ginang na sasamahan siya nito sa palengke para mamili ng mga susuotin nito. Pagkatapos nilang mamalengke ay hinatid na din siya nito kaagad sa bahay dahil tumawag ang asawa nito na marami na daw customer sa tindahan nila. May pwesto pala sila sa palengke ng mga gulay at every second week ng buwan ay lumuluwas ang asawa nito at si Marco para mag-tracking ng mga gulay at prutas. Natigilan sa paglabas sa kusina si Micaela nang makitang may babaeng kausap si Marco. Maganda ang babae kahit medyo sunog ang balat nito. Nakaramihan ang kulay ng kutis ng mga taga dito sa probinsya. Namiss kita, Marco. Napaiwas siya ng tingin nang bigla na lamang yakapin ng babaeng iyon ang lalaki. At ang hudas gumanti pa ng yakap dito. Teka, nagsiselos ba ako? Mahinang tanong niya sa sarili bago sinapo ang dibdib na tila ay tinusok ng karayom dahil sa biglaang pananakit. Huminga siya ng malalim at kinalma ang sarili bago nagpatuloy sa paglalakad. Alam niya nang nakuha niya ang atensyon ng mga ito dahil kapwa natigilan ang mga ito. Kita din niya ang paglayo ni Marco doon sa babae. Micaela, tapos ka na palang maligo? Hindi maintindihan ni Marco kung bakit feeling niya ay nakagawa siya ng kasalanan ng hayaan niyang yakapin siya ni Nikki at bigla namang sulpot ni Micaela. Kinakabahan siya dahil pakiramdam niya ay nahuli siya nito sa akto. Kaya naman mabilis ang ginawa niyang paglayo kay Nikki at nilapitan ito. Oo, tapos na ako. Aalis na ba tayo? Napahinga siya ng maluwag nang wala siyang makapanggalit sa boses nito. At noon niya lang naalala na bulag nga pala ito. At bakit niya ba iniisip na magagalit ito sa kanya? Wala naman siyang ginagawang masama. Hinayaan mo lang naman na yakapin ka ng ibang babae, knowing na may lihim kang pagtingin sa kanya. Pangongonsensya ng isip niya. At oo nga pala, unang kita niya palang sa babae ay humanga na kaagad siya sa kagandahan nito. Lumala lang nang makilala niya pati ang ugali nito, kaya naman, ang paghanga niya ay nauwi sa lihim na pagtingin. Lihim dahil hindi niya magawang sabihin. Pangungunahan kasi siya ng takot na baka hindi siya nito paniwalaan. Sino siya, Marco? Bumaling ang tingin niya sa nagtatakang si Nikki. Ang kababata niya na kapitbahay din nila. Hindi pa nga pala nagpapangita ang mga ito dahil nagbakasyon ito sa Batangas at kauuwi lang ngayon. Nikki? Si Micaela nga pala. Bisita namin. Mikay, si Nikki nga pala, kababata ko. Inilahad ni Micaela ang kamay sa babae kahit ayaw man niyang gawin dahil hindi nakatakas sa kanya ang pag-irap nito. Mukhang maarte. Hello, Nikki. Diretso ang tingin niya kaya nagtatakang nilingon ni Nikki si Marco. Nakakaunawa namang tumango lang si Marco. Tila ba ay gustong sabihin ni Micaela na hindi siya bulag nang makita ang saya sa mukha ni Nikki. Para kasing sinasabi ni Nikki na wala kang pag-asa, bulag ka pala. Pinigilan niya lang ang sarili. Sige na, Marco. Mamaya na lang tayo mag-usap. Ipasyal mo muna siya. Hindi muling nakaiwas ang lalaki nang mabilis na halikan ito ng babae sa pisngi bago nagmarch siya palabas ng bahay. Nang makaalis si Nikki ay nilamon ng katahimikan ang salas. Walang sinuman ang gusto magsalita. Sumakit bigla ang ulo ko. Cancel na natin lakad natin ngayon. Pagbasag ni Micaela sa katahimikan, walang gana siyang naglakad patungo sa silid niya. Nagtataka namang nilingon siya ni Marco at nang ma-realize ang sinabi nito, ay kaagad niya din itong pinigilan sa braso. Sayang naman kung hindi tayo tutuloy ngayon. Nakahanda na yung baon natin, ho. Picnic sana ulit tayo. May next time pa naman. Samahan mo na lang yung si Nikki. Girlfriend mo yata yun eh. Inalis niya ang kamay nito na nakahawak sa braso niya bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Napabuga naman ng hangin na muli siyang sinundan ni Marco. Hindi ko girlfriend yun. Kababata ko lang. Wala akong girlfriend, so please, pasyal na tayo. Promise, mag-i-enjoy ka uli sa pupuntahan natin. Sa huli ay bumigay din si Micaela at walang nagawa kundi ang pumayag sa gusto nito. Gusto niya lang naman kasing marinig na wala itong sabet para walang magagalit sa kanya at para na din hindi siya masasaktan. Aminin niya man kasi o hindi, sa loob ng ilang araw na nakasama niya ito ay unti-unti nang nahuhulog ang loob niya dito. And why not? Napaka-gentleman ito at napakakisig. Bonus na lang ang ganda ng katawan at kagwapuhan nito. Hindi rin niya naranasan na ituring nitong iba. Siguro ang ganda dito kasi hindi mo naman ako pipilitin pumunta dito kung hindi, di ba? Nakangiting tanong niya habang nakabukas ang dalawang kamay ng malapad na ninanamnam ang sariwang hangin. Sobrang ganda. Tugon ni Marco na sa dalaga nakatingin.
Hindi talaga nakakasawang tingnan ang kagandahan nito. Teka, marunong ka bang sumayaw? Napakunot noo siya sa tanong nito. Bakit? Gusto kitang isayaw, saglit lang. Dinukot ang binata ang cellphone sa bulsa ng pantalon at pinatugtog ang awiting, kahit maputi na ang buhok ko. Pagka-play ng music ay nilapitan niya ang dalaga na namumula ang pisngi dahil sa kilig na nararamdaman. Ngayon na lang uli kasi may nagyaya sa kanyang magsayaw in a sweet romantic way. Nasa magkabilang bewang niya ang kamay ng binata habang ang kanya naman ay nasa dibdib nito. Iniiwasan niyang mapatingin sa mga mata nitong may ibang pinapahiwating. At sa saliw ng musika ay marahan silang nagsayaw. Alam mo bang pinangako ko sa sarili ko na special na babae lang sa buhay ko ang dadalhin ko dito? Nahigit niya ang hininga sa sinabi nito. Hindi niya man ito tingnan ay alam niya ang sinseridad sa mga mata nito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung paano sasabihin at natatakot ako. Baka isipin mo pinagtitripan lang kita. But yeah, you are special to me, Micaela. Not because naging kaibigan na kita, but because you're special because I like you. Baka nga mahal na kita eh. Gulat siyang napahinto sa pagsasayaw at wala sa sariling sinalubong ang mga tingin na lalaki. Anong sabi mo? Pakiulit nga, Marco. Kahit naman naguguluhan kung bakit biglang natitigan siya ng babae sa mga mata, ay pinili niya paling sagutin ang tanong nito. Hinawakan niya ang baba nito at inilapit niya ang mukha sa mukha nito. Sabi ko gusto kita. Gusto kitang maging akin dahil mahal kita. Alam kong mahirap paniwalaan dahil sa bilis na mga pangyayari pero kahit ako hindi rin agad makapaniwala sa nararamdaman ko, but yeah. Alam ko sa sarili kong totoo ang nararamdaman ko para sa'yo, Micaela. Nahihibang ka na, Marco. Hindi ka pwedeng magmahal ng isang bulag. Magiging pabigat lang ako sa'yo. Turan niya dito. Hindi pagiging hibag ang tawag sa nararamdaman ko, Micaela. So what kung bulag ka? Handa naman ako magiging mga mata mo. Lumayo siya ng konti dito sa kapagak na natawa. Narinig ko na yung line na yan. And guess what? Niloloko lang pala ako ng hayop. Handa akong kunin ang tiwala mo. Just let me, please. Hayaan mong iparamdam ko sa iyo ang pagmamahal ko, Micaela. Mahal na mahal kita to the point na wala na akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao at handa ako magpaalipin sa iyo. Napatingin siya sa kamay niyang hinawakan nito. Bakit mo ako mahal eh? Bulag ako. Tanong niya muli. Hindi ko alam kung bakit kita mahal, kung bakit minahal. Basta isa lang ang alam ko. Hindi na kita kayang mawala pa sa piling ko. Handa akong gawin lahat. Matutunan mo lang din akong mahalin, Micaela. But please, for now, hayaan mo muna akong mahalin ka. Buong puso nitong saa dahilan para mapaluha siya. Bago kita payagan may dapat ka munang malaman. Buong tapang na pinagtapat ko ang buong katotohanan kay Marco. Kung bakit ako nagpanggap na bulag at kung paano ako napunta sa kalsada ng gabing iyon. Noong una ay hindi pa siya makapaniwala pero dahil mas matimbang ang pagmamahal niya sa akin, kaya agad niya din akong naintindihan. Sinamahan niya din ako magpaliwanag kina Nanay Janice at Tatay Mario na mabilis din akong naiintindihan. Pinagtapatan din namin ang nararamdaman namin ni Marco para sa isa't isa. Agad naman silang sumang-ayon sa amin. Tuwang-tuwa pa nga ang Inay Janice dahil sa wakas daw, magiging anak niya na din ako. Samantalang, bumalik na din ako sa mansyon kasama na si Marco para intindihin ang pagpaparenovate noon. Hindi naman kasi doon balak namin tumigil kapag kinasal kaming dalawa. Sa probinsya pa rin nila kami magtitigil dahil mas masaya at simple ang pamumuhay doon. Samantalang magkasama namang pumunta sa mansyon sina Nicolo at Liana at kapwa humingi ng tawad sa akin. Masyado daw kasing kinain ng inggit at kagustuhang yumaman kaya nagawa nila yun sa akin. Pinagtapat din ni Nico na mas nauna niyang naging girlfriend si Liana kesa sa akin. At aaminin ko na sobrang nagalit ako. Pero pasasaan ba at magagawa ko din silang mapatawad. Ang mahalaga sa akin ngayon ay tinanggap nila ang pagkakamali nila at humingi ng tawad sa akin. Sapat na sa akin iyon upang bigyan sila ng second chance. Pero sila na din mismo ang nagsabi na sa States na muna sila maninirahan dahil wala pa silang lakas ng loob na humarap muli sa akin. Talagang pinuntahan lang nila ako sa mansyon para humingi ng tawad at aminin ang mga pagkakamali. Samantalang si Nikki naman na kababata ni Marco ay hindi naman pala totoong maarte. Katunayan ay lesbian pala ang taong iyon at siya na mismo ang nagsabi sa akin na wala dapat akong ikaselos dahil hindi daw sila talo ni Marco.
Ngayon ay masaya na kaming naninirahan sa probinsya ni na Marco kasama ang kanyang ama't ina. At hindi ko na kailangan pang magpanggap na bulag dahil nahanap ko na ang lalaking minahal ako ng tunay. Lalaking nagawa pa din akong mahalin sa kabila ng pagiging bulag ko. At totoo ngang love is unconditionally. Walang pinipiling kasarian, edad o kahit meron ka pang kakulangan. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, tanggap mo lahat sa kanya.